Magandang araw sa ating mga ka-DIY. So, ang gagawin natin ngayon ay itong DIY kit na dishwashing liquid. So, ito. Kapag ito binili nyo, ang magkakasama ay itong package na ito. Tatlo. Dahil ito ang mga raw mats ng ating dishwashing. Ito yung ating sales, ito yung salt, at ito yung ibang mga raw mats. So, buksan natin. Ang scent value nito ay lemon. So, sa pouch na ito, magkakasama na yung lemon na scent, yung antibac at yung EDTA. Yung EDTA parang yun na rin yung preservatives ng kit na ito. So, meron din tayong foam booster 1, pampabula, foam booster 2, pampabula pa rin, degreaser, yung pantanggal natin ng sebo, at yung colorant. So, sa package na ito, may kasama rin na instruction na. So, itong kit na ito ay 17 liters yield. So, kapag nagawa nyo dapat itong dishwashing na ito, 17 liters dapat ang inyong magagawa. So, yan. So, para sa video na to, ang gagawin natin yung mas madaling paghahalo ng ating dishwashing. Kasi, yung iba ang ginagawa ay nilalagay ang sales sa tubig, then asin ang sunod. So, ang gagawin natin para mas madaling matunaw ang ating sales, meron ako ditong dalawang drum. Yung 16 liters na tubig, hinati ko yan sa isang 12 liters at saka isang 4 liters. So, 16 pa rin yun. So, ang gagawin natin sa 12 liters sa tubig, ito, dito bali natin ilalagay ang ating sales, at dito sa pangalawang drum natin ilalagay natin yung salt. So, ang gagawin natin ay tutunawin na natin ang salt sa tubig bago natin isalin sa pinaka mixture natin. So, para simulan, ilalagay natin ang ating sales. So, itong method ng aking paghahalong ito ay matagal nang ito ang aking ginagawa. So, ang sales, nilalagay ko muna dahil itong sales pag nilagay natin sa tubig, ito ay mapapansin nyo magbubuo-buo. So, ang ginagawa ko, haluin muna natin itong ating sales na inilagay sa ating 12 liters. Dahil yung iba nahihirapan sa pagtunaw ng ating sales. So, bale ang ginagawa ko, pagkalagay ko ng sales, hinahalo ko. Then, iiwanan ko lang ito ng mga ilang oras bago ko haluin uli. Kasi itong sales na ito ay natutunaw to sa tubig kapag ito iniiwanan. So, makikita nyo yung sales.
buo-buo pa, no? Yan, no? So, kapag ito iniwanan natin ng ilang oras, maya-maya, ito ay mas madali nang matunaw. Haluin pa natin ng konti. Then, iwanan na muna natin. So, sa pangalawang timba naman, ilalagay natin yung salt. Kasi ang problema kapag naghahalo tayo ng dishwashing, minsan yung salt pag sa huli natin nilagay ay hindi ganong tunaw na tunaw. So dito, ang gagawin natin, tutunawin na natin sa tubig. So ayan, kahit mamaya na natin haluin tong ating salt, since yan naman ay panghuli pa rin natin ilalagay dun sa ating mixture. So sa ngayon, iwanan muna natin ng mga ilang oras. So balikan na lang natin mamaya. So, after 9 hours, makikita nyo, ang salis niya halos tunaw na. So, ito ay konting-konting halo na lang. Hindi na kayo masyadong mahihirapan, lalo na kung kayo mga busy, mga sideline ng paggagawa ng dishwashing. Ito ang pinakamagandang paraan. O sa gabi, ilagay niyo yung yung sales, haluin niyo ng konti, tapos iwanan niyo na, bukas niyo na ulit timplahin. So ngayon, tuloy natin. Ilagay natin ang degreaser. Itong paglalagay ng mga raw mat, kahit ito kabali-baliktad, okay lang. Kung gusto nyo na degreaser ang una, kung gusto nyo naman ay foam booster ang una, malin, depende sa inyo. Foam booster 1. So paghahalo pating ito, makikita nyo hindi masyadong foamy yung taas. So kitang kita nyo talaga kung halo na yung inyong raw mats. Kasi kapag ito ay ma-foam yung taas, hindi nyo makikita yung ilalim ng inyong mixture. Hindi katulad nito, kita nyo. So sa paghahalo, hindi naman kailangang mabilis na mabilis. Since tunaw na naman ang ating sales, ito ay wala pang 5 minutes, ay maaari na tayo makatapos. Kaya natin ang colorant. Ang colorant na ito, powder. Siguro kaya hindi nagli-liquid dahil lang, syempre pag nagsha-Shopee, maaaring magkalik ang colorant. Kaya't na kayat yun sa package. So halo ulit. Matagal ko nang ganito ang ginagawa ko, na binababad muna sa alas magdamag. Kasi kapag katulad nung ginagawa ng iba na sales pagkatapos ay salt agad, medyo malapot agad yung solution, mas mahirap haluin. Pero itong gawa ko, malabnaw pa siya kasi papanghuli ko yung salt. So okay na to. Dagdag na natin yung salt, pero haluin muna natin.
haluin natin ng halos natunaw yung salt. Dahil kapag isinali natin yan, lalapot na kasi yung ating mixture. So mukhang okay na to. So kung makikita nyo, medyo parang lumalapot na yung ating mixture. Tulad nga nasabi ko nung una, ito ay 17 liters yield. So makikita nyo na ang lapot. Di katulad nung iba na gusto ng isang haluan, ma-foam yung ibabaw. Pero ito, kita mo na kaagad ang quality nung mixture nyo. Kita natin. Halo pa natin ang konti pa. Ito, since tunaw na naman ang ating salt, konting halo na lang to. Tapos, ipa-cure na natin. Yan na, malapot na. Kitang-kita mo kaagad yung gaano kalapot ng mixture nyo. So yun, okay na siya. Tingnan natin. Ito ay para mapakita ko lang kung gaano kalapot ang ating mixture. So, syempre, ipakure pa rin natin siya para talagang tunaw yung ating mga aromat. Pero dito pa lang, kita nyo na yung consistency ng kulay, yung scent, amoy nyo na rin. So okay, kung gagawin nyo ito, mas hindi kayo hirap kasi ang halo nyo lang, wala pang less than 5 minutes ay i-cure nyo na. Hintay nyo lang talaga matunaw yung sales. Yung salt, tutunawin nyo rin. So, okay na tayo. Salamat sa inyo. So, kapag kinukure nga pala natin, takloban natin yung ating mixture para hindi rin ito pasukin ng kung ano mang gabok o insekto. Mas magandang naka-cover pa rin. Okay.